Kaya nga bang sirain ng isang sikreto ang isang kasal na malapit ng maganap? Buong movie habang nanonood ako yung na-awkward sa situation nila eh. Kung nagpaplano kayong magpakasal anytime soon, huwag niyo munang panoorin to. Sabi yung kaba ko sa wedding scene dito na parang ka nanonood ng isang bulkan na anytime pwedeng sumabog eh. Pag-usapan natin ang movie na The Drama at ano nga ba yung drama kung saan tumatakbo yung movie na to. Disclaimer lang, this review would contain spoilers kasi yung drama dito, isa na siyang malaking spoiler sa buong movie eh. Kaya na, nag-warning na ako ha. Basically, the drama is that nagplanong maging school beng-beng itong si Zendaya noong teenager siya pero hindi naman niya tinuloy. Nabully kasi siya noong bata siya and wala nga siyang mga kaibigan pero eventually, nagbago din naman siya. Literal na ayun na yun. Ager pa lang siya noon, ilang taon na yun nakalipas and literal na hindi naman niya tinuloy eh. I mean, I'm not saying na it's not a big deal kasi it is. Pero ang nakakatawa lang dyan, hindi naman yung secret na yon yung naging main issue or yung mismong drama, but yung nabuong drama dahil nga sa naging reaction ng mga kaibigan and fiancé niya. Dahil imbes na kaawaan nga nila si Zendaya or intindihin nga bilang kaibigan and fiancé nga, dito nga, nagsimulang magbago yung tingin nila sa kanya. Mas ko naman din na nakakagulat and medyo nakakatakot na malaman nga yun sa isang taong akala mong kilalang-kilala mo na. Personally, I think, they overreact lang, lalo na nga, yung kaibigan nga ni Rob Pat dito. Mas ko naman na meron nga siyang pinsa na hindi nga makalaka dahil nga sa ganung pangyayari pero again, hindi naman si Zendaya yung gumawa nun and also, hindi nga niya tinuloy eh, pinlano niya lang. Ang nangyari tuloy, imbes na mas makilala nga nila si Zendaya, parang mas pinaramdam pa nga nila kay Zendaya yung feeling nga dati na binubuli siya and iniiwasan ng mga tao. Instead of trying to hear her story kung bakit ito naisipang gawin and kung ano na nga siya ngayon na nakilala nga nila, they focus on who she was before na obviously, hindi na siya yun eh. Ang nakakatawa ay nakakabwisit pa for me is kung ikukumpara mo yung mga sikreto nila. Kung iisipin, yung sikreto nga na itong isang couple and the Rob Pat, literal na meron silang sinaktan or may naapektuhan talaga silang directly na tao eh. Pero alam mo yon, mas ginajudge pa nila si Zendaya na from that point, sarili lang naman niya yung naapektuhan niya. Yung isa, pinakagat sa aso yung girlfriend niya, yung isa, mayroong kinulong sa cabinet, and si Rob Pat naman, may binuli siya to the point na lumipat nga to ng school. O diba, hindi hamak na mas masasama and mas may naapektuhan na tao yung mga ginawa nila eh. This film shows how a person judges another person and how they view a person who she or he was before without understanding or hearing kung paano nga yun nabuo in the first place. For example, hindi mo naman kailangan maawa sa mga serial or sa mga gumagawa ng krimen pero at the same time, you have to understand or at least try na intindihin kung bakit sila naging ganon and bakit nga nila ginawa yon. Siguro sasabihin ng iba na may sapak or baliw lang pero kasi most of the time, may pinanggagalingan yon and karamihan, hindi naman sila pinanganak na ganon yung tumatakbo sa isip nila. Siguro kung pinakinggan muna nila yung side ni Zendaya without judging her first, baka mas nakita pa nila yung beauty ng pagsabi nga niya ng secret niya eh. Despite ng lahat na nararanasan nga niyang pang-aapi at lungkot nga sa buhay, na-overcome naman niya nung nakahanap nga siya ng mga kaibigan at ng mga taong makakausap nga niya. Nakakabwisit lang kasi talaga dito, they're treating Zendaya's character here as if ginawa talaga niya eh. Nasa dulo nga ng movie, they've all done worse kumpara doon sa ikinakawirduhan nila sa kanya eh. Next ko naman din yung sa side nga ni Rob Pat na ganun nga yung reaction niya kasi nga nagulat siya and from the start, obvious naman na he's the kind of person na madaling magpanik, madaling kabahan or magka-anxiety nga sa mga bagay-bagay kaya mabilis ka din siyang mag-overthink. Nga nung nalaman nga niya yung secret ni Zendaya, in-overthink nga niya kung ito pa rin ba yung babaeng nakilala niya kaya nga niya binabago-bago yung speech niya and binabalikan nga niya yung mga sketchy moments nga nila together. Simula pa nga lang diba na magpapakilala nga siya kay Zendaya, ang awkward na niya tapos iniisip nga niyang pinagtitinginan siya na it gives us already a glimpse kung ano yung magiging reaction niya sa secret nga ni Zendaya. Puro lang the beauty of it nga sa may dulo, he's doing everything naman para hindi nga sila magkahiwalay nga ni Zendaya maliban nga doon sa part na sinubukan nga niyang makapag-ano doon sa katrabaho niya. Parang magandang nangyari doon sa dulo, at least this time, mas kilala na nga nila yung isa't isa. Wala na nga yung malaking pader ng mga sikreto and literal na nag-start over nga sila since ibang-iba na nga sila from the person they are before nung nalaman nga nila yung sikreto ni Zendaya. Ewan ko kung bakit pero medyo naaalala ko sa ending nito yung ending ng The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Kahit ang dami nga nilang pinagdaanan and may posibilidad nga na hindi rin talaga sila mag-work bilang couple, willing pa rin nga silang mag-take ng risk and samahan yung isa't isa kasi nga
mahal pa rin naman talaga nila yung isa't isa despite nung lahat ng nangyari eh. I love this film na gustong gusto ko talaga yung mga ganitong movies na kahit anong himay mo, may mahihimay at may mahihimay ka eh. I love the fact na it's so good to discuss and debate this movie and maganda nga yung layers of messaging nila na sa dulo, ang sarap lang talaga niyang pag-usapan. Yun lang ang title ng movie ay The Drama and ang torta rating ko for this film ay 8.5 out of 10.